Makikilala po natin ang Diyos kung po sa malaking mga paraan. Ano lang po ang Diyos ay laging favor ay pupunta po sa inyo. Yung po pagpapala ay lalapit sa inyo. Dahil inuuna po ninyo ang salita ng Diyos. Kaya po ay bless sa simbahan ito. At nga po, parang may bago ako at ako po ay salamat sa Diyos. Salamat nga po sa Panginoon. Kahit ako po ay malayo, ay ang puso ko po ay nandito po sa simbahan ito. Ako po nagpapasalamat sa Diyos. At doon nga po nakaraang taon, nasa Korea po kami. May pupunta po doon nga Pilipino na nagdadala po ng mga babasahin, mga Kristana book. At isa pong kasama ko Pilipino din ang nakatanggap ng RAM. Hindi ko alam kung ano RAM yun. Sabi ko, ano itong RAM na ito? Pumupunta ko sa kape ng kasama ko, lagi ko kayo niya, ano itong laman ito? Dahil nung nabasa ko po yung, yung 10 most outstanding mga, yung mga patuturo po ng mga pastor, po pinatong po isa si Pastor Pong. Kung unang-una ko pong nabasa si Pong Pebon lang na, kung unang-una ko binasa. Sabi ko, bakit talaga bless na bless po kahit po ako ay nasa malayong lugar at niya po, napakalungkot po ng pagtatrabaho sa barko. Ba't niya po, yung pagpapala po ng Panginoon ay patuloy mo po pinagdadaan po sa akin. Dahil yun po ang pangako ng Diyos, umihingi po sa Diyos. Kung ako po ay nakakalaman sa Diyos at niya po, tinulong po yung aking kahiling ng makapagbarko. At nakalaman po nun ay, yun nga, sabi nga na tiglo, kayo pong lahat mga kabatayan, hindi hanggang salamin lang maragatin nyo. Kapag kami gusto ng Panginoon, kayo po ay makakapaglingkod po sa Diyos. Ikutin po ninyo ang mundo. Naniniwala po ako doon. Amen. At ako po ay nagpapasalamat dahil hindi nga na po ako nakakapaglingkod dito, but ginagamit din po ako sa barko ng Panginoon. Yung mga Russian po at saka yung mga Indiano sa barko po ay mga kasama ko po sa barko. Nasikiran ko po ng Word of God. At ako po ay, kahit nga po ako ay hindi nakakasin, kasi wala po simbahang, gaya ng simbahan din sa barko, yun po ang naging kalakasan ko yung mag-head po ng salita ng Diyos. At doon po tatransform mo yung kalakasang nagbubuhat po sa Panginoon ito. At ang ipagpapasalamat ko po sa Diyos, hindi ko nalilimutan talaga po. Sa pagbabarko po ay napakaraming karanasan, hindi po malilimutan yan. Kaya po nga last March 15, sabi po ay teacher lang po. Sabi po ay dumanang Somalia. At hindi ko po akalain, sabi ko pag narinig ko yung Somalia, talagang kasumbahan pa yung lugar na yun. Para po sa akin, talagang parang mga tao doon ay wala ng Diyos dahil speaking God po sila. Wala na po silang gobyerno, wala po silang presidente. Kaya yung po nag-ano po sa kanila, yung nangunguna po sila ng mga sundalo, yung mga ano nila, yung mga hindi po ay yung mga AS sa atin, ang portion at stability, hindi po sa atin. Yung po mga nangunguna po sa kanila, yung mga sundalo po nila. At ang ginagawa po nila, yung pamirata ng mga barko, nakat po nila. At kami nga po ay dumating doon sa Djibouti. May umakit po sa aming apat na escort. Regus po sila. At kami po ay binigyan ng plano. Kapag po kami dadaan doon sa napaka-critical na lugar po ngayon. At sabi nga po ng nung mga British. So sakali kami po ay babantay lang po ng mga British. Hindi po sila lalaban sa mga pirata. Kung sakali po umakyat na, nag-convert na po yung mga pirata na sa barko, sila po itatawag sa mga warship, sa mga helicopter na pupunta po dun sa, sila po ay magtitin ng ng kung ano nasa lugar kami, para po sila ay dadating po agad. Hindi na masampahan po kami. Kami po, galing nga po, gulising kami. Karoon po kami ng safety meeting, lahat po ng crew. Kami po ay 28. At ang ginawa nga po ay dapat lahat po ay nasa bridge. Yung mga gwardiya, wala po sa labas. Yung mga duty sa gabi. At dahil po ang mga nangyayari minsan kapag tayo nasa una, nasa forward at nasa mid-ship, tapos sa mid-ship, and then forward, iba-iba po minsan ang ginagawa ng kapitan pag nag-guardia kung pagka dumadating po sa Somalia. At ang ginawa lang po ng mga British ay doon lang po lahat ng guardia doon po sa bridge po. In case po umakit po yung mga pirata, wala po nga abutin dun sa mga lugar na sa labas, nasa lang po. At ang ginawa nga po namin, napakahirap po ng paghahanda sa pupunta po ng Somalia. Dalawang araw po, binibindingan na po namin yung posibleng daanan ng mga pirata. Kaya wala po kami ginawa, kundi yung mga posibleng mabuksan, mga pinto. Kaya binibinding po namin yan. At yun nga po, sabi ng mga British,
dapat mga 15 minutes ay kung magbubuksan man yan, meron kayong allowance mga 15 minutes para punta na po yung mga warship darating na yung mga helicopter. Kanya sabi sa amin na kapag kumakit ng pirata, kami lahat tayo pupunta doon sa engine room at yung mga helicopter po ay darating, sila po makikipaglaban. Kapag sinabi po ng mga breeding, yung po mga expert sabi, na pwede na nyo ng santukin lang yung mga pirata, intirahin na po nila kami pupunta po sa engine room, doon po sa pinakababa po ng doon po safe. Kung sakali mo kahit man lang ito baril, yung mga bala ako mantaran ay kami po ay dito. At talaga po lahat po ng tao ay mga nervyoso. Sabi po sa akin mga kasama ko, susunod hindi na ako sasama dito, mag-resign ako. Kaya yung feeling ko po talaga kahit ko ako ay Kristiyana, talaga hindi po maalis sa bilang ako po ay talagang tao lamang, ay talaga yung pong yung daw po, minsan talagang nauunahan din, talagang nananakaw pa ni Satan yung faith ko sa Panginoong Hesus. But ako po ay nagpapasalamat sa Diyos dahil patuloy po ako nagbabasa ng Bible. Kanya po talagang para maibsan po yung aking takot po sa mga pirata. But alam ko po, lahat ay nagawa po ng Diyos at yun po, kami nakarating po doon. Dalawang beses po kami inattest na akating. At kami nga po ay nagsisim ng beses sa helicopter at tumarating nga po. Kapag tayo, yung unang-una po ay siguro mga 5 minutes lang po yung bilis ng helicopter na umano po sa amin, umikot-ikot. Nasa kaming lugar, kasi po marami kami sunod sa dapat ko. Nandun po yung pirata, sumasakay sa isang rubber boat. Tapos yung kita po ng mga pretty, marami po siya kakabit na rubber boat din sa tabi. Pero wala pong tao, mga nakadapa. Hindi po kayo sa akin po sa labas, mga nakadapa ang tao. In case kung magkaroon po sila ng pagkakataon na makaakyat sa barko, yun po, maghihiwa-hiwalay na po sila, paliliputan na po yung barko. At yun nga po yung nila, yung technique, pero nagpapasalamat lang sa Panginoon dahil ang nagagawin mga helicopter. Yung paglanding dun sa mga rubber boat na yun, ay wala pong mga dalang armas, wala pong mga baril. At yung ginawa nga po, siguro takot din silang mga baril. Yung ginawa po, sinapon po nila sa overboard, sa dagat. Dahil kapag po sila, hindi po naman po pwedeng barilin yun eh. Kapag hanggang hindi nakakakit sa barko, once na makita po sa barko yun po, siyempre na po yung gagawin ng mga store. At ako po nagpapasalamat nga sa Diyos dahil kumain kami ng gano'n ay protection po ng Diyos ang naranasan ko at ako po nagpapasalamat sa Diyos. Bagamat talagang napakahirap po doon. Talagang ako po ay sumpad sa lugar na yan dahil napakarami pong Pilipino. At sa po nga pong mundo ay mga Pilipino lang ang karamihang seaman. Tayo po ay 1/4 sa buong mundo, mga seaman po ng Pilipino. At ang karamihan niya po ay mga Pilipino, kaya kawawa po mga Pilipino sa seaman pong nakahuli. At ako ay babasalamat sa Diyos dahil yung po panalangin sa barko yung ang pinakamatibay kong sandata. Yung babasalamat sa Diyos na kami po ay nakaligtas. Ito nga po itong tuwa, makabalik ng nung nakaraang buwan. Sabi ko, salamat po sa Panginoon dahil hindi ko kailangan ng Diyos, siguro ay maaaring kami na dahil po sa panalangin ko ay ako ay pwede salamat sa Diyos.